Grabe mga boss, kitang-kita po natin sa latest upload ko kung gaano kabuti, kung gaano ka-pure at kung gaano kaayos talaga ang paninindigan ng ating First Lady, ang mahal natin na si Madam Lisa Araneta Marcos. Tuloy daw ang pagtulong ni Speaker Romualdez, obviously, sa mga biktima ng baha sa Davao Region. Ilang araw na, probably, di ba? At dumating pang araw po sa puntos, no, na sariling pera na ng House Leader at butihing ama na si Romualdez, okay? Ang ipinamamahagi nito sa mga taong naapektuhan ng baha. Wala na po dapat maniwala sa mga Duterte na yan, wala na. Wag po nating paniwalaan ang mga talongges na yan. Lalong-lalo na si Sara na wala nang intro-intro, huli ka bingo. Ayan, dumadami na naman ang mga aso nito. Isa na namang sikat ang nagpapagamit sa politiko. Yo, walang iba kundi si MJ. Maniwala ka, magsasalita ba to kapag walang ganto? Mga Bisaya tayo, kaya wag tayo magpapaluko. Hoy MJ, budget ni Sara ay iyong kinokulit? Paano naman yung budget ng amo mo? Sobrang laki tapos doon ka pa tumatahol sa budget na maliit. Buti pa nga si Inday Sara nagpa-commission on audit. Iyong amo mo, lahat ng sinasabi puro edit. Kapag binabatikos ang kanyang budget, aba nagagalit. Alam namin MJ kung sino ang tunay na buhaya, kaya yung opinion mo, wag mo sa amin ipilit. Alam ko scripted ka, kaya hindi na ako magtataka na meron kang sinusunod na utos. Wala akong paki kung purihin mo si Tambaloslos. Pero kay Inday Sara, wag ka naman maging bastos. Alam namin na kayo ay piking tao halos. OMG, dito tayo magtotoos. Pera ng bayan, di mo alam kung sino mas malakas gumastos. Sabi ni MJ, si speaker daw ay butihin. Paano nagiging mabuti yan? Takot nga magpa-audit, kaya wag mo kaming lukuhin. Yung demolition job yan ba ay mabuting gawain? Bumango lang ang pangalan nyo, nagawa nyo pa kaming sirain. Alam ni Inday Sara na may mga script kayo at alam namin. Hanggang saan ang kalukuhan nyo, tingnan na lang natin. Tapos tuwang-tuwa si MJ kasi si Inday Sara daw pahiya sa kongreso. Proud ka naman kasi hindi siya nire-respeto. Kayo ang unang nagsabi na pusit. Tapos si Inday Sara pa ang sabihan nyo na masungit. Pag kayo okay lang na magmaliit. Pero si BP hindi pwedeng magalit. Tingnan na lang natin sa 2028. Taong bayan ang huhusga, kaya wag nyo kaming ginagalit. Marami lang kayong mga bangag na vlogger pero hindi nyo kami mapipilit. Tahimik lang kami pero galit kami sa mga adik. Karamihan naman sa inyo ay natukhang kaya naninira, yun ang masakit. Hindi kami katulad ninyo na nagpapasikat pero pera naman ng taong bayan ang ginagamit. Ang layo nyo sa ugali ni Tatay Digong kaya hindi na kayo makakaulit. Darating ang panahon, Tatay Digong, ikukwento kita sa mga kabataan na sa lahat ng mga pangulo ikaw ang pinakadabi sa kanila. Pero paano ko pa magagawa yun kung ngayon pa lang sinisiraan ka na nila? O ayan, tuwang-tuwa si MJ kasi nahuli na si Alice Go. So gagawa na naman ng script ang mga to. Katulad nito, sabi ng Pangulo hindi niya daw kilala si Mayor Alice Go. Pero may picture sila, ano to? Kaya mga kababayan, saan kayo maniniwala sa hindi nagsasabi ng totoo? O dito sa totoong tao?
Sabi naman ni MJ kaya daw nagkakaganito si Bato kasi ma-ICC na siya. Tingnan mo naman tuwang-tuwa parang walang konsensya. Kataksilan ang ginagawa nyo, makikialam ang mga dayuhan sa malayang republika. Yung ginagawa nyo walang pinagkaiba kay General Luna. Magtatraidor kapalit ng independensya. Sayang lang ang nasimulan na giyera. Ang dami nang namatay tapos kinokompromiso pa. Kaya yung mga pulis ngayon na bumaliktad kay Tatay Digong, hindi kami naniniwala. Kasi pinapakita niya sa kanyang aklat, puro mga general ang sangkot sa iligal na droga. Kaya ngayon binabaliktad na siya. At bago siya bumaba, sinasabi niya, ito ay sinasabi din ni General Luna. Paano ako magtatagumpay kung ang kalaban ko ay sariling bayan ko mismo?